Taon-taon tuwing huling linggo po ng buwan ng Oktubre ay ating pong ipinagdiriwang dito sa Pilipinas ang Food Safety Awareness Week. At bilang pakikisa po dito ay makakasama po nating muli ang Department of Health at si Doc Rio Magpantay sa Say ni Doc upang alamin kung paano natin mapapanatiling malinis at ligtas ang ating mga pagkain. Doc Rio. Magandang umaga po mga ka-RSP. Ako po si Doc Rio Magpantay mula sa Kagawaran ng Kalusugan. Ngayon po ay aalamin natin kung ano nga ba ang say ni Doc at ng mga eksperto pagdating sa iba't ibang usaping pangkalusugan. Tuwing huling linggo po ng buwan ng Oktubre ay ating pinagdiriwang ang Food Safety Awareness Week para sa wasto at ligtas sa pagkain para po sa mamamayang Pilipino. At upang pag-usapan po ito, makakasama natin si Ms. Jean Maica Virtudazo, isang Food Drug Regulation Officer 3. Welcome to Rise and Shine, Pilipinas, Ma'am Maica. Salamat po, Doc Rio, and magandang umaga po sa lahat ng ating mga manonood. Alam mo, Ma'am Maica, sa ngayon kasi very challenging ang pagpapanatili ng kalinisan ng ating mga pagkain. Meron pa ba tayo ngayon na nakukuhang mga datos sa mga food poisoning events natin kung meron man? Yes naman po, Doc Rio, no? Meron tayong mga datos ng mga food poisoning cases na itatala sa ating bansa. At ayon sa ulat na Department of Health, libo-libong kaso ng food poisoning ang naitatala taon-taon. Dami pala, ah. Totoo po, Doc. At karaniwang sanhi po nito ay kapag ang ating mga consumers ay nakakapag-consume ng mga pagkain na contaminated ng bacteria gaya ng Salmonella, E. coli, at Staphylococcus aureus. So itong mga bacteria nito, karaniwan ang nagiging dulot nito ay kapag mali yung ating pag-handle, pag-prepare at pag-store ng mga pagkain. Gaano po ba kalaking epekto ng food poison sa tao? Actually, Doc Rio, ang epekto ng food poisoning sa mga tao ay depende sa severity, no? Kung gaano kadami yung na-ingest nila na bacteria. So maaari silang makaranas sa mga sintomas gaya ng pagsakit ng tiyan, pagsusuka at pagtatae. Sa mga mas malalang kaso, may mga nagdudulot ng dehydration or nagkakaroon ng kidney failure. At syempre, yung pinakaayaw talaga natin, iniiwasan natin ay yung mapunta ito sa death. Lalong-lalo na po yung ating mga vulnerable groups, mga bata, matatanda, at yung po mga mahihina ang immune system. Napakahalaga pala talaga ng pagpapanatili ng malinis na preparasyon ng ating mga kinakain, no, sa loob ng tahanan natin, no, kahit sa labas kung saan tayo bumibili. Yes, paano kaya natin ito masisiguro? Ano bang maipapayo mo para masiguro ang kalinisan ng ating mga food preparation techniques? So, para sa ating mga mamamayan at sa ating mga food industry, mahalaga na sundin natin ang tamang paghahanda, pag-handle at pag-imbak ng ating mga pagkain. Unang-una sa lahat, pinaka-basic po is maghugas po tayo ng kamay bago at pagkatapos tayong maghanda ng pagkain. Siguraduhin po natin na yung mga kagamitan natin, yung mga table kung saan tayo nagpe-prepare ng pagkain, dapat po malinis ito para maiwasan natin ng cross-contamination ng mga bacteria. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na danger zone. Dapat po nating iwasan na i-store yung pagkain within this danger zone. Itong danger zone, ito yung temperature mula 5 degrees Celsius hanggang 60 degrees Celsius. Kasi ito yung temperature kung saan mas mabilis ang pag-reproduce o pagdami ng mga bacteria. At dahil nga sa ganyang klaseng mga nangyayari sa atin, minsan may mga food poisoning, dapat talaga natin pinagdiriwang din kung paano ba yung Food Safety Awareness Week. At ngayong linggo pong ito ay pinagdiriwang natin ito. Paano ho ba makakasali sa mga aktibidad na ito at paano ba talaga ito pinagdiriwang? Po, bilang parte po ng ating commitment ng ating gobyerno sa kaligtasan ng mga pagkain sa ating bansa. Ngayong taon po ay celebrate natin ang Food Safety Awareness Week sa pamamagitan ng iba't ibang activities gaya po ng webinar. Meron din po kaming inihandang virtual fun run kung saan pwede pong mag-join ang ating mga mamamayan. At maglalabas din po kami during that week ng mga social media publication materials na inaanyayahan ko po ang lahat na i-share nyo po at i-like para po ma-enrich natin yung ating knowledge when it comes to food safety. At bakit ito mahalaga? Kasi po, pagdating sa food safety, mula consumers hanggang industry, lahat po tayo ay may mahalagang role para mapanatili ito sa ating bansa.
Kung ikaw, may isa akong tanong na napaka-importante siguro para sa ating mga tagapanood, no? Kung hindi ka eksperto, paano mo malalaman na ang pagkain na hindi safe? Aba, may bibilin ka sa karinderya, halimbawa. Meron ba mga palatandaan yon na dapat mong tingnan? Isa po sa mga maipapayo natin sa ating mga consumers, no, kapag tayo ay kumakain sa labas, sa ating mga favorite restaurant, no, mahalaga, unang-una po kasi is magkaroon tayo ng education parating sa food safety. Para malaman natin na itong isang restaurant na ito ay sumusunod sa mga food safety standards, kailangan nating i-enrich yung sarili po natin sa mga food safety knowledge. That's why po ini-invite po namin kayo na follow nyo po yung page ni Food and Drug Administration kasi naglalabas din po kami ng mga ganitong food safety tips. At hindi lang po ang FDA, kasama po natin ang ibang ahensya ng gobyerno na naglalabas din ng mga ganitong advocacy program. And maliban po dun sa mga restaurant, inaanyayahan po namin kayo na maging mapanuri din po kayo dun sa mga produkto na binibili nyo sa labas. Pinaka-basic po is tingnan natin kung baka mamaya expired na yung pagkain or baka mamaya may mga obvious deterioration na siya na maaaring signs po na ang product na yun ay contaminated na. Kaya napakahalaga rin ang pagkuha ng mga sanitation permits, no? Lalong-lalo na sa mga food handlers. Tama po. Ano ba ang mga basic rules na dapat nating tandaan sa pag-handle ng mga pagkain? Hindi lang para sa mga food handlers sa labas, kundi pati tayo sa loob ng ating tahanan. Paano ba ang mga basic hygiene na dapat nating tinatandaan? Tulad po ng nabanggit ko po kanina, pinakauna po na kayang-kaya natin gawin, libre, ay maghugas tayo lagi na ating kamay bago at after po tayo mag-prepare ng pagkain. Yun po lagi nating iisipin. Sa mga tahanan po natin, yung sinasabi ko pong danger zone para hindi tayo malito, lagi po nating tatandaan, keep hot food hot and keep cold food cold. Keep hot food hot and keep cold food cold. Oh, madali namang tandaan yon, no? Ay paano kung sa kasamaang palad ay na-food poison ka? Ano ba ang mga dapat gawin at ano ang unang mga hakbang na iyong susundin? Ayun po, para sa ating mga consumers, if naiisip nyo po na pakiramdam nyo at kayo ay naging biktima ng food poisoning, ang una pong steps ay lumapit po kayo sa inyong City Health Office, sa inyong local government unit, at sila po ang nararapat na opisina na makakapag-conduct ng investigation at makakapagpasya kung ang inyo nga pong naranasan ay isang kaso talaga ng food poisoning. And then kung ito po ay ma-verify na isa talagang food poisoning case, ang ating pong gobyerno ay may mga steps na nakahanda para ma-further verify pa ano yung nag-cause ng food poisoning. Galing-galing mo talaga, Ma'am Maika, no? Ang mahalaga ngayon is maging aware ang ating mga kapwa Pilipino. Yes po. Sige nga po, paalala po sa ating mga kapwa Pilipino, ating mamamayan, tungkol po sa consciousness nila sa safety ng ating mga pagkain at paano sila uli makiisa sa ating Food Safety Awareness Week ngayong linggong ito. Sa lahat po ng ating mga kababayan, lagi po nating tatandaan na ang food safety ay responsibilidad nating lahat mula sa mga consumers, food industry at ang government. Inaanyayahan ko po kayo na lumahok po sa mga activities para sa Food Safety Awareness Week para mas lalo po nating mapalawak ang ating kaalaman kung paano natin mapoprotektahan ang ating sarili, ang ating pamilya at ang ating community laban sa foodborne illnesses. Para sa kalusugan at kaligtasan nating lahat, magtulungan po tayo. Kaisa niyo po ang Food and Drug Administration at ang iba pang ahensya ng gobyerno para mapanatili ang kaligtasan ng pagkain sa bansa at maiwasan ang mga foodborne illnesses. Maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong umaga, Ma'am Maika. Atin pong panatiliin na malinis ang paghahanda at pagluluto ng pagkain. Siguraduhin din nating ligtas ang mga raw foods na ating gagamitin at ugaliing sundin ang tamang pag-iimbak o proper storage sa mga pagkain upang makaiwas sa mga sakit na dulot ng unsafe o diligtas na pagkain. Ako po muli si Doc Rio Magpantay, ang inyong kasangga sa kalusugan. Kita-kits next week, mga ka-RSP.